We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Tatlong magkakatabing bahay sa Batangas City tinupok ng apoy. Tinatayang mahigit 2.3 million pesos na halaga ng danyos na itala. Bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki na tagpuan sa gilid ng bypass road sa Santo Tomas City, Batangas. Ilang motorista sa Batangas City sinamantala na ang pagpapakarga ng langis ngayong araw bago pa ang nakaambang taas presyo bukas. Underemployment rate sa Batangas bumaba ng 5% sa unang quarter ng taon base sa tala ng Philippine Statistics Authority. At It's Showtime hosts magtatapatan ng galing at diskarte sa Family Feud. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Tinupok ng apoy ang tatlong magkakatabing bahay sa Batangas City. Nakatutok si Hazel Alviar. Pasado alas 3 ng hapon kahapon nang sumiklab ang apoy sa isang bahay sa Barangay 11 sa Batangas City. Damay ang dalawang bahay na katabi nito, kabilang na ang inuupahang bahay ni Maricel na may maliit na tindahan. Kwento ni Maricel, nasa palengke daw siya nang itawag sa kanyang sunog kaya dali-dali siyang umuwi. Wala raw na isalbang gamit ang tatlo niyang mga anak at isang pamangkin na dali-dali ring lumabas doon ng kanilang bahay kasama ang kanilang lola. Kasi ang itim-itim ng usok, ikukunin ko sana yung aking naitagong pera at saka yung mga documents, mga ID ko, mga permits, ay wala. Sunog lahat, wash out na po lahat. Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog. Hindi pa tiyak kung saan at ano ang naging sanhi ng sunog. Pero sa inisyal nilang investigasyon, aabot sa mahigit 2.3 million pesos ang halaga ng danyos. Gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. 4:40 na ng hapon nang ideklara ang fire out. Possible po na dahilan ng sunog ay under investigation pa po. Bukod po sa engulfed na po talaga yung bahay is sobrang usok. Pero na-penetrate naman po ng aming tropa. Sa harap po at saka sa likod po ang depensa po namin para po mapatay po agad ang sunog. Pansamantala ring nawalan ng supply ng kuryente sa lugar matapos madamay ang ilang kable ng Meralco. Pasado alas 10 ng gabi kagabi nagmaibalik ang kuryente sa lugar. Walang naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. Agad din namang nagtungo kahapon at kaninang umaga ang mga kawani ng City Social Welfare Office sa South Central Elementary School kung saan pansamantalang nananatili ang 28 individual na apektado ng sunog. Ilang kilo ng bigas, kagamitan sa pagluluto at mga banig ang ibinigay sa mga nasunugan. Magpapaabot rin daw sila ng tulong pinansyal. Ngayon naman po ang araw na ito, binalikan natin ang mga families para i-assess natin para sa maipapaabot pa nating mga tulong like financial assistance and kung ano-ano pa yung pwede nating maipaabot sa pamamagitan ng aming tanggapan. Kung sino man po yung willing na tumulong sa amin para kami ay makasurvive. Hindi ko nga po alam kung paano ako magsisimula na uli ngayon. Solo parent ako, wala akong pinipilit ko mapag-aral lahat ng aking anak. Lahat naman ho ay nag-aaral at lahat naman ho ay ayos. Kasi may mga honor student po ang anak ko eh. Kaya lang po ngayon, wala, hindi ko ho alam. Tulad ngayon may project na, may gagawin na, hindi ko alam kung ang hirap. Nagpapatuloy ang follow-up investigation ng BFP. Kung dati po ay doble ingat po tayo, mag-triple ingat po tayo, yung mga saksak po na hanggat hindi po natin ginagamit, tanggalin na po natin. Tapos yung mga high risk po, mga hazard na nasa paligid po natin, ay as much as possible, ay tanggalin na po natin. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan ang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki sa gilid ng ginagawang bypass road sa Santo Tomas City, Batangas.
Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nakaposas ang mga kamay at nakasubsob sa likuran ng tambak ng mga buhanging ito nang ginagawang bypass road ang bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki sa bahagi ng Barangay San Isidro, Santo Tomas City, Batangas, mag-aalauna ng hapon kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, 3 kabataang mangangalakal lang sana sa lugar ang nag-report sa barangay nang natagpo ang bangkay na agad namang itinawag ng mga barangay officials sa pulisya. Naagnas na po, medyo maitim na siya at mabaho na po yung lugar. Ibig sabihin po, naaagnas yung katawan ng tao na nakita po ng mga barangay doon. Ang natagpuan pong bangkay doon sa lugar ay nakasuot po nung parang jogging pants na itim, then may jacket po rin siyang itim, at meron po siyang t-shirt na may kulay pula at may kulay itim. Mayroon din itong tattoo na hugis at sulok na may mata sa gitna at mga salitang nakapalibot ng pabilog. Inaalam pa ng pulisya kung biktima ng summary execution ang naturang lalaki. Posible raw na patay na nang dalhin sa lugar ang biktima. Wala pa kaming matibay na ebidensya kung ito ay biktima ng ganitong krimen. At patuloy naman po tayong mag-iimbestiga. In fact, yung po mga investigator natin ay umiikot na sa area, naghahanap ng mga CCTV at mapag-aralan kung sino po yung nagtapon o nagdala ng bangkay doon. Yung initial investigation ay dinala na lang po doon ang patay na. Sa ngayon, nakalagak pa sa isang punerarya sa Santo Tomas City ang bangkay ng biktima habang inaalam pa kung sino ang posibleng mga kaanak nito. Panawagan naman ng pulisya sa mga posibleng kaanak ng biktima. Kung sino man po ang mga may kamag-anak na nawawala, pwede po kayo magtungo sa Santo Tomas Police Station para ma-verify natin kung ito po ba ay kamag-anak nyo. At doon naman po, kung meron pong nakakita dito sa pangyayari ito, huwag po kayong matatakot na pumunta po sa amin at tumulong po tayo para ma-solve ang kaso na to, ang pagkakakita sa bangkay ng tao na to, upang mabigyan po natin din ng katarungan kung sino man po ang kamag-anak nito at mismo din po yun sa taong dinala po doon na patay na. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Inirereklamo ng ilang mga residente ang pagkasira ng linya ng tubig papasok sa ilang kabahayan sa isang barangay sa Lipas City. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Sa kuhang mga video at larawan ng ilang residente sa Purok 3 Barangay Pagulingin, Bata, Lipas City noong March 25, 2024, makikitang binaha ang ilang kabahayan sa lugar. Maging ang hardin ng ilang residente, pinasok na rin ng tubig. Bukod pa rito, nawalan daw ng supply ng tubig ang isang residente. Ang dahilan ng pagbaha sa lugar, ang nabutas umanong tubo o main line ng Metro Lipa Water District. Nagsimula raw ito sa isang maliit na butas hanggang sa lumaki. Agad naman daw itong itinawag ng mga residente sa pamunuan ng Metro Lipa Water District, pero but then ang sabi nga doon, sige po, pupuntahan namin within 24 hours. So the reason kaya ako ang nag-follow up na, kasi lagpas na ng 24 hours, wala pang nangyayari. Ang tubig ay bumubulwak. Ang reason ko ba't ako eager mag-follow up, dahil sabi ko, kailangan ma-save naman yung tubig. Kasi alam namin na pag may loss, dinidivide din naman yan sa consumers. Hindi sila nakatupad doon sa 24 hours at naging way pa namin ang pagpo-post sa social media para mas mapabilis. Yun yung paniniwala ko. 3 araw daw itong ininda ng mga apektadong residente bago naayos ang linya ng tubig. Nanghihinayang daw sila dahil sa mga natapong tubig, lalo't nagtitipid sila ngayong nararanasan ang tag-init. Paliwanag naman ng pamunuan ng Metro Lipa Water District, posibleng hindi direktang tumawag sa kanila ang mga residente kundi sa hotline na 8888. Nalaman na lang daw nila ang problema nang makita ang reklamo na nakapost sa social media. Bawat pong leak or nagkaroon at reported sa ating tanggapan, yan naman po ay a-actionan agad. Kuminsan nga lang, nasa medyo gitna ng kalasada, kinakailangan ng mga equipment, concrete cutter, jackhammer. Hindi lahat ng aming crew ay may ganoong
equipment. Inaalam pa ng pamunuan ng Metro Lipa Water District kung bakit hindi agad napuntahan ng reklamo. Pero posible raw na may ibang pagawain ng mga araw na iyon kaya hindi agad napuntahan ang lugar. Bagay na nauunawaan naman daw ni Prima. Sabi nga nila ay madami daw ginagawa, may mga schedule na sinusunod, kaya siguro napepending. Pero nonetheless, okay na rin kasi nagawa nila after 3 days. Sa Metro Lipa Water District, idulog. Doon po at sigurado naman pong may sasagot. Ang nakakalungkot po kasi sa social media, nagre-report ang ating mga konsumidores. Kaya po, ako'y nananawagan na rin sa ating lahat na sa ating tanggapan at pagka hindi natupad ng ako mismo ang papastugin sa Batangas ako ang bahala sa aking mga empleyado. Ang problemang ito hindi rin daw nakarating sa barangay kaya pakiusap nila sa mga residente ipagbigay alam sa kanila ang anumang hinaing at huwag idaan sa social media. Nandito naman po ang ating mga pangsyonary sa bawat purok o mga konsehal na pwedeng lapitan o pwedeng dulugan. Lahat po ng pangangailangan o kailangan tugunan na tulong ay maaari pong isangguni sa ating barangay hall. Bukas naman po lagi ang aming barangay hall para po sa aming mga nasasakupan. Sa ngayon, balik normal na ang supply ng tubig at tuyo na rin ang ilang binahang kabahayan sa lugar. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakaambang ipatupad ang 80 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas April 9. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Muli na namang sisipa ang presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Naglalaro sa 80 centavos hanggang 1 peso 10 centavos ang kada litro ng gasolina, 1 peso 10 centavos hanggang 1 peso 50 centavos naman sa kada litro ng diesel, habang 1 peso 90 centavos hanggang 1 peso 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Araw-araw nagdi-deliver ng gulay sa pamilihan sa Batangas City si Edward gamit ang kanyang jeepney mula Tanawan City. Nagpa-full tank na siya ngayong araw para sa panibagong biyahe bukas. Ay wala magagawa po yung pong patakaran nila Pero ang tricycle driver na si Victor, tipid lang daw muna ngayon. Sapat lang na gasolina para makaikot sa kanyang ruta hanggang makauwi ngayong araw ang kanyang ipinakarga. Ay wala pong gasolina pa. Wala pa akong full tank. Tipid muna tayo ngayon. Matinding diskarte na lang daw ang ginagawa ng ilang tricycle driver gaya ni Mang Teng para kumita sa kabila ng pagtaas sa presyo ng langis. Minsan sa umaga, kaarga ko, sa hapon, nagkaarga uli ako. Basta naubos yung 200, kinabukasan na uli. Pila-pila na lang ang biyahe, hindi na pwede yung ikot. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, epekto pa rin ang pagtaas sa presyo ng langis ang kaguluhan sa Middle East na sinabayan pa ng pagtaas sa demand ng mga malalaking bansa gaya ng Amerika at India. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sa inilabas itong advisory sa Facebook kahapon, ipinatupad ng DepEd ang asynchronous classes o distance learning ngayong araw. Ito'y upang mabigyan ng pagkakataon ng mga learner na makumpleto ang kanilang pending assignments, projects at iba pang requirements. Hindi rin obligado na pumasok sa paaralan ang mga teaching at non-teaching personnel sa lahat ng public schools. Hindi saklaw ng nasabing advisory ang private schools, pero maaari din itong ipatupad, depende sa desisyon ng school administration. Pero nilinaw ni DepEd Undersecretary Michael Powa na wala itong kinalaman sa nararanasang matinding init ng panahon sa bansa, kundi dahil naipit ang araw na ito sa mga holiday bukas April 9, Araw ng Kagitingan, at April 10 na idineklara ng Malacanang na regular holiday bilang pakikisa sa Eid al-Fitr o Feast of Ramadan. Magre-resume ang in-person classes sa Huwebes, April 11. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, April 9, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Rosario, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng conversion ng mga linya. Samantala sa Miyerkules, April 10, ilang barangay din sa bayan ng Ibaan, Batangas ang mawawala ng supply ng kuryente na magsisimula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, bunsod ng substation maintenance. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Kabilang sa mga lumahok sa Register Anywhere project ng COMELEC, ang mga bagong botante, mga nagpapa-reactivate, mga nagpapalipat ng rehistro at may mga kailangang baguhin sa kanilang registration data. Ayon sa ilang empleyado ng GMA, wala pang 10 minuto ay tapos na ang buong proseso. Bukod sa GMA Network, ginagawa rin ang Register Anywhere project ng COMELEC sa iba pang mga opisina, pati sa ilang mall, eskwelahan at simbahan. Layunin itong padaliin at mailapit sa mga botante ang pagpaparehistro. Ayon sa COMELEC, nasa 1.7 milyon na botante na ang gumamit ng Register Anywhere mula February 12. Bumaba ng 5% ang underemployment rate sa Batangas sa unang quarter ng taon base sa tala ng Philippine Statistics Authority. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, bagamat may pagbaba sa underemployment rate sa Calabarzon, mababa pa rin ang bilang ng mga employed residents o yung may mga trabaho ayon sa DOLE Batangas. Dati na raw nagtrabaho sa bansang Saudi ang 54 anyos na si Jesus. Umuwi siya sa Pilipinas matapos ang ilang taon dahil umano sa mga hindi magandang dinanas niya sa ibang bansa. Sinubukan niyang pumasok sa isang kumpanya sa Lipa ngunit nang maapektuhan ng lockdown dahil sa pandemya, mas pinili na lang niyang mag-work from home at magtayo ng negosyo. Iba pa rin yung may sarili kang negosyo para nalago. Makakadiskarte ka, mapapaikot mo yung negosyo. Minsan ako yung nagkukunti, nagsasideline ng pag-ahinti ng mga konti ng lupa, magbabay and sell, mga ganun. Hindi nauubusan ng hanap buhay. Yung pangaraw-araw niyong gastusin, naiuudlot niyo, tsaka naiaahon, nakakaahon kayo, nakakaangat na kaunti. Si Jesus kabilang sa 12% ng mga underemployed na residente sa Batangas simula Enero hanggang Marso ngayong taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority na ipinasa sa Department of Labor and Employment Batangas, bumaba ng 5% ang dating 17% na underemployed o mga empleyadong naghahanap pa rin ng karagdagang kita sa kabila ng kasalukuyang trabaho. Meaning hindi pa sila satisfied dun sa kanilang kinikita, that's why they are still looking for additional income. Ang pagbaba sa underemployment rate sa lalawigan, posibleng epekto ng pagtaas ng minimum wage o yung kinikita ng bawat empleyado ngayong taon ayon sa DOLE Batangas. Nadagdagan ang ating income for our minimum wage earners. So siguro at kahit papano, nasatisfy natin din yung need nila for yun sa kanilang financially. Here in Batangas, yung ating minimum wage rate natin, the highest is 479. Okay, so that's for all component cities and first class municipalities. Bagamat may pagbaba sa bilang ng underemployment, naitala rin ng PSA ang pagbaba sa bilang ng mga employed persons o residenteng may trabaho ngayong 2024. 45.94 milyon ang naitalang mga residenteng may trabaho ngayong taon, mas mababa sa 47.35 milyon noong nakaraang taon. Bagay na pinakatututukan umano ng DOLE Batangas sa tulong ng kanilang mga isinasagawang job fair at one-stop shops. It's up to the job seekers ang tingin ko Kasi as of February, meron na tayong vacancies na solicited at 40,000 and our place, ang place lang natin among these job seekers ay around 7,000. Meaning there are so many jobs available para sa job seekers natin. The problem is, minsan hindi sila fitted Most of the time, yung job seekers natin, namimili na talaga sila kung anong trabaho. And they really prefer work from home, mga online jobs. Patuloy naman ang panghikayat ng DOLE Batangas sa mga residente na magkaroon pa rin ng experience at trabaho sa field upang dumami pa umano ang kaalaman at kakayahan sa industriyang naistahakin. Ace, hinihikayat naman ng DOLE Batangas sa mga job seekers na dumalo sa gaganaping job fair ngayong April 17 sa Lipa City at April 19 naman sa Santo Tomas City, Batangas. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Niyanig ng magnitude 4 na lindol ang ilang bahagi ng bayan ng Rizal sa Occidental Mindoro kaninang 12:37 ng tanghali. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim na 10 kilometro. Naramdaman din ang lindol sa mga bayan ng Mamburao at Magsaysay sa Occidental Mindoro. Walang inaasahang pinsala at aftershocks base sa inilabas sa datos ng PHIVOLCS. Pinapayuhan naman ng mga otoridad ang publiko
na manatiling alerto. Maglalaro ang Eat Showtime host sa Family Feud mamaya. Hataw din sa kanilang production numbers ang Eat Showtime host sa pilot episode ng programa sa GMA. Narito ang report ni Hazel Alviar. Matapos ang plot twist ng dekada, maglalaro naman ang It's Showtime host sa Family Feud. Kabilang sa Team Vice Ganda sina Jong Hilario, Ami Perez at Jugs Hogweta. Kalaban nila ang Team Ann Curtis with Vong Navarro, Ogie Alcacid at Teddy Corpus. Team Vice o Team Ann ba kayo? Abangan yan 5:35 PM sa GMA. Trending nitong Sabado ang pilot episode ng It's Showtime sa GMA. Isa saan kabogable surprises ang production number ni Vice Ganda na umeksena sa heart logo ng GMA sa tuktok ng GMA Network Center. Hataw rin ang ibang host sa kanilang mga bonggang production. Nakisaya rin ang Kapuso Star sa karaoke segment. Usap-usapan ang pagkikita ni na OG Sangre Alena Caril, Sangre Perena 2016 Glyza de Castro at Sangre Alena 2016 Gabby Garcia. Pinusuan din ng Encantadix ang 2-5 ng dalawang Alena. Si Sangre Danaya 2016 Sanya Lopez may impromptu dance number ala Sex Bomb. Si Miss Universe Philippines 2023 Michelle din naman ang searcher sa Especially For You segment. Isa sa searchee si Sparkle Star Martin Javier. Sa huli si searchee Attorney Oliver Moller mula sa Cebu ang pinili ni Michelle. Abangan ang It's Showtime tuwing 12 noon Mondays to Fridays pagkatapos ng TikTok Lock sa GMA at GTV. 11:30 AM naman tuwing Sabado. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 50 anyos na lalaki matapos barilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Sugatan ng 50 anyos na lalaking residente ng Barangay Balagtas, Batangas City matapos itong barilin ng hindi pa nakikilalang sospek pasado alas 8 ng gabi noong Sabado. Sa imbestigasyon ng pulisya, sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima nang mapansin umano nito na babarilin siya ng sospek kaya agad niya itong nilapitan. Naging tama nito, injury ng ating victim ay sa kanang bahagi ng puwitan. Nananakbo siya nung bago barilin tapos tumigil nga sa along Sitio 3, Barangay Balagtas. At nung pagkatigil niya, siguro talagang binabantayan siya nung suspect. Ayun na nga, bigla siyang nilapitan para barilin. Agad raw nakatakas ang hindi pa nakikilalang sospek sakay ng isang motorsiklo habang dinala sa ospital ang biktima na agad ring nakalabas sa pagamutan. Ayon sa pulisya, inireklamo na rin umano sa barangay ang biktima dahil sa substandard nitong gawa sa kinontratang bahay. Isa rin sa mga sinisilip na posibleng motibo ang dati umanong pagiging asset nito sa pulisya. Na nagbibigay din sa amin ng mga information. Baka ito yung causes or ito yung reason kung bakit. Siguro baka meron siyang naituro o na nahuli, na nagalit sa kanya, na nagtanim ng galit. Sinisikap pang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang biktima. Patuloy pang tinutugis ang pulisya ang suspect. Patuloy pa rin po naman yung aming backtracking, pagre-review po ng mga CCTV para ma-identify namin yung suspect at makita namin din po yung motor at ma-trace namin, makuha namin yung exact plate number nito. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala nang nakakaapektong trough o bahagi ng anumang sama ng panahon sa ating bansa, kaya mas ramdam ang alinsangan sa mas maraming lugar. Lalo't patuloy ang pag-iral ng easterlies na nagdadala ng mainit na panahon at matataas sa temperatura. Base sa datos ng Metro Weather, maliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Southern Luzon pero maging alerto pa rin sa tsansa ng localized thunderstorms. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng bansa gaya ng Visayas at Mindanao. Mga kapuso, hanggang April 15 na lang ang pagsusumite ng Annual Income Tax Return o ITR ayon sa BIR. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
Avoid the rush. Yan ang mariing bili ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga taxpayers sa bansa. Hanggang April 15, araw ng Lunes na lamang ang pagpa-file ng annual income tax return at pagbabayad ng tax due. Payo ng BIR, gawin na ito ng mas maaga para maiwasan ng penalty. Lalo't mas pinadadali na rin naman daw ng kagawaran ang pagpipila nito kung saan pwedeng gawin online. May 25% na surcharge at 12% na interest per annum para sa mga hindi mamimit ang deadline. Dapat daw iwasan ang last-minute filing kung saan inaasahang dagsa ang maghahain ng ITR. Ayon sa kagawaran, lahat ng negosyante at kumikita ay obligadong maghain ng ITR. Ayon sa Revenue District Officer RDO 58 West Batangas, 9.2 billion pesos ang collection target ng BIR Batangas City ngayong taon. Mas mataas yan ng 23% sa target ng nakaraang taon. Magkakaroon po ng konting mga discussion on bakit po na hindi na-reach. We need to justify ano pong mga nangyari, bakit hindi namin na-achieve yung goal na yon. Pero hindi po namin iniisip na hindi namin kaya. Kaya namin, nandito po yung ating mga kawani ng RDO 58. Bahagi ang makokolektang buwis sa 3 trillion pesos na collection goal ng BIR sa buong bansa. Ang makokolektang buwis ay gagamitin sa public service, pagpapatayo ng infrastruktura at sa national security and investment ng bansa. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Napuno ng excitement ang PhilOil Eco Oil Center sa San Juan noong linggo nang formal ng buksan ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Bago pa man magsimula ang hampasan ng bola, pinangunahan ng Most Valuable Player of Season 98 mula Perpetual Altas na si Louie Ramirez ang Oath of Sportsmanship. Sa Women's Division, sinimula ng Benilde Lady Blazers ang kanilang three-peat bid matapos silang talunin ng EAC Lady Generals. Naipanalong Benilde Lady Blazers ang 3 set. Tinanghal na best player si Michelle gamit na nakapagtala ng score na 10 points, 7 attacks at 2 blocks. Samantala, nakamit rin ng Perpetual Lady Altas ang kanilang unang panalo sa kompetisyon. Wagi rin sila sa 3 set kung saan best player si Winnie Bedanya na nakapagtala naman ng 9 points, 7 attacks at 2 blocks. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.